Kumusta po kayo? Kahit January po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood po ninyo ang aking video na ito. Ito po si Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSED MSED, na nagsasalita po sa likod ng video na ito. Para doon po sa nagtatanong kung ano ang BSED, MSED, ibig sabihin po nito ay 2 degrees na natapos ko. Ito po dyan sa Pilipinas at saka po dito sa New York City, USA, kung saan po ako ay naroon bilang guro. BSED po ay Bachelor of Science in Education na nagtapos po ako kasama ng lahat ng aking mga kapatid mula elementary, high school hanggang kolehiyo po sa University of the East, Pamantasan ng Silangan. At ako po ay nakuhang pinakabatang professor sa University of the East. Guro po ng aking bunsong kapatid nung high school, siya, at ako'y nakagraduate na po, ay tinatanong kung kilala niya si Juanita de Guzman Gutierrez, Miss Gutierrez. Sabi po niya, opo, kapatid ko siya. Kung gusto niya magturo bilang professor, ay tanggap na siya. Pagpalain po siya ng may kapal. At ganun din ang aking bunsong kapatid at lahat po tayo ay may kani-kaniyang biyayang mga angking talino. Ito po namang MSED, Master of Science in Education. Nagtapos po ako dito sa Fordham University sa Manhattan, New York City, New York, USA, kung saan po ako ay guro, university professor, outstanding teacher, kung masasabi ko po, teacher trainer na lahat ng mga guro dito po sa New York City. Every year, presidente ng mga guro, asosasyon, at marami pa pong kalaman dito po sa 22 aklat ko po. Opo, 22 na matatagpuan po ninyo dito sa Amazon, sa buong daigdig at lahat ng aklatan at sa online stores din po. At sa akin din pong website, Juanita Gutierrez, bscdmscd.com, at saka po yung ikalawa, juanitagutierrez.com. At inaanyahan ko po kayong bumisita sa aking dalawang website. At nakapagtapos po kami mula elementary, high school hanggang kolehiyo dito po sa Pamantasan ng Silangan. Dahil kahit po ito ay private university, ay salamat po sa may kapal at sa aming mga magulang. Ang aking pong nanay ay kauna-unahang gobyerno opisyal, top-notch siya na nahalal at nagpundar po siya ng eskwelahan kasama po ng kanyang kapwa gobyerno opisyal. At ang akin po namang ama nung mag-retired siya dito sa Amerika bilang stenographer typist sa paliparan ng eroplano ng maraming taon, ay na-elect po ang aking mahal na ama bilang 2 beses na leader sa aming pong bayan. Pareho po silang top-notcher. Kaya maraming salamat po. Nagpapasalamat po tayo. Unang-una, sandali lang po. Unang-una sa may kapal. Dahil lahat po ng ating mga nakikitang mga biyaya at mga natatanggap na mga biyaya ay galing po sa
poong lumikha. Nasaan po ang ating poong lumikha? Nasa ating puso. Hindi na po tayo kailangang sumimba. Dahil kung babasahin po ninyo ang Biblia o ang kasaysayan, hindi nagtatag ng relihiyon ang mahal na Hesukristo. Hindi. Ang tanging turo lamang niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa iyo. The kingdom of God is in you. Sa wikang English po. At ako din po ay English professor at journalism teacher and school paper advisor. At matatalino po ang aking mga estudyante, lalo na dito po sa New York City. Ito pong ABC, Miss Gutierrez is a special teacher na maliit na pisara, ay handog sa akin ng isa kong estudyante dito po sa New York City na Pilipina. At siya po ay valedictorian na aming eskwelahan. Kaya marami pong matatalinong mga estudyante ako at nagregalo po sila tuwing Pasko, tsaka pagka pasaran na po, kung masasabi ko po. Dito po ang pasaran every June at ang pasukan every September. Ewan ko po dyan sa Pilipinas kung inihawig na rin dito sa Amerika. Kasi nabalitaan ko po may mga grade 12 na din. Kaya ang atin pong pag-uusapan sa ating pong video na ito ay sa panahon ngayon. Alam niyo na po ang nagaganap. Tayo ay magdarasal sa ating mga puso dahil nandyan ang may kapal. Ayon kay mahal na Hesukristo. If you are going to pray, go to your closet. And God the Father who sees you will hear you openly. Sa Tagalog po, kung kayo ay magdarasal, pumunta kayo sa inyong aparador at doon kayo magdasal sa lumikha sa poong Ama. At kayo ay diringgin niya ng nakabukas ng buong biyaya ng kanyang durungawan sa kalangitan. Ibig sabihin po ng aparador ay ating puso. Walang nakakakita niyan. Nandyan po ang ating may kapal. Sino po ba ang nagpapatibok na ating mga puso? Tanging Diyos lamang. Ang ating Diyos na lumikha ay ayaw niyang siya ay sasambahin at luluhuran. Hindi po. Ang tangi lamang sinasabi niya, magmahalan, maggalangan ang mga sangkatauhan. Dahil po kapag iginalang natin at minamahal, hindi naman po magyayakapan kung hindi nagbibigay na paggalang sa isa't isa dahil ang Diyos ay nasa kanila din. Kaya kung lahat po ng mga sangkatauhan ay sumusunod sa salita ng mahal na Hesukristo bilang representante ng may kapal, kasama na rin si Buddha, kasama na rin si Allah at Krishna. Sila po ay ipinadala dito sa daigdig upang maghasik ng katahimikan at pagmamahal. Subalit, maraming taon ang dumaan, nag-iba na ang mga itinuturo, naging relihiyon na, sinasamba na ang mga si Buddha, si Allah, si Krishna, at ang mahal na Hesukristo, na para bang silang lumikha. Tayo lahat ay Diyos dahil anak po tayo ng Diyos. At
kung ang mga tao ay ang magulang nila ay hari at reyna, ang mga anak ang tawag prinsipe at prinsesa. Ay lalo na po tayo na anak ng Diyos. Kaya Diyos din tayo. Di po ba? Kung ang mga hayop nga po, katulad ng aso, ang anak nila tuta. Ang pusa, ang anak nila kuting. Ay tayo ay anak ng Diyos. Ang may kapal ang lumikha. Kaya Diyos din tayo. At kung ating itinuturing na Diyos din ang ating kapwa, magbibigay tayo ng paggalang at pagmamahal. Kaya po ang turo ni mahal na Jesucristo, makikita po ninyo dito sa aking aklat, Christ like Mom and Dad. Ito po ay English-Tagalog version na aking aklat, Maka-Diyos Kristo na tatay at nanay. At ito po namang Speak Tagalog, a basic primer, ay kauna-unahan ko pong aklat na sinulat. Ako po si Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSCD, MSCD. At sa panahon po ngayon, na alam nyo na po ang natutupad, ay bombahan ng bombahan na. Wala na pong paggalang sa katawan na nilikha ng may kapal. Nakalimutan na ng lahat ng kapwa natin ay Diyos din na nilikha ng poong may kapal. Subalit wag po tayong malulungkot dahil ayon sa mga extraterrestrials, mayroon po tayong mga extraterrestrials katulad ng mahal na Jesucristo na ipinanganak lamang dito. So, katulad natin po, ipinanganak lamang po tayo dito sa buong daigdig. Subalit, galing din po tayo sa mga bituin. Bago po tayo ipanganak, ay tayo po ay espiritu sa ibang bituin, ibang planeta, dahil ang daigdig ay bituin din. Kaya po, bago tayo ipanganak, tayo ay espiritu. Punong-puno ng pagmamahal. At nang tayo ay ipapanganak na dito sa daigdig, pinili po natin ang mga magulang natin, ang magiging mga kapatid natin, upang itong ating mga kapatid natin ay, o mga magulang, ay pumayag din na maging magulang natin sila at maging kapatid natin ang ating mga kapatid na mula sa iba't ibang bituin din po o planeta. Ito pong kaalaman na ito ay ayon sa mga channeler na nakikipag-usap sa mga espiritu ng mahal na Jesucristo at lahat ng mga taga-ibang planeta na narito na sa buong daigdig, at sinabi nila walang magiging ikatlong digmaan. Ulitin ko po, walang magiging ikatlong digmaan. Period. Sabi po ng extraterrestrial na ito, ang pangalan Astar Command. Ito po ay mga kasama rin ng mahal na Jesucristo. Nandito na po sila Santo Hermano at si Arkanghel San Miguel. Narito na po sila sa daigdig, at mga taga Pleiades o Pleiadian sa Star of the Pleiades. Narito po sila upang tayo ay gabayan at tulungan. Dahil po, kapag sinabi po ni Astar
na taga-extraterrestrial na nagmamahal sa kasangkatauhan na walang ikatlong digmaan, period. Sabi po niya. At mawawala ng bisa ang mga armas at mga missile na yan. Kanilang ipoprozen na parang yelo. Kapag sumobra na ang mga dumidigmang mga bansa, alam niyo na po yon, hindi ko na po sasabihin. Itatanong po ninyo, bakit hinahayaan na magkaroon ng digmaan? Bakit hihintayin pa? Alam niyo po ba, ang ating may kapal na lumikha, binigyan tayo ng malayang kamalayan. Sa wika English po, binigyan tayo ng free will. Free will. Malayang kamalayan. At ito po ay sinusunod ng may kapal. Sinusunod niya ang ating free will. Ang ating malayang kamalayan. Kung anong gusto natin. Subalit, kapag ang ating desisyon, katulad ng digmaan, ay magiging makakasira, magiging kasiraan, hindi lamang sa daigdig na buhay. Buhay po ang ating daigdig. Ituturing natin na ating nanay din na nagbibigay sa atin ang lahat. Hangin, pagkain, mga prutas. Kapag makakasira na ang digmaan sa daigdig at sa iba't ibang planeta, doon na po ipoprozen ang lahat ng mga armas at mga missile ng ating mga kapatid sa iba't ibang planeta sa pangunguna ng mahal na Jesucristo, si Archangel Michael at si Astar Command. At marami pa pong mga benevolent extraterrestrials, mga nagmamahal na taga-ibang planeta sa sangkatauhan. Kaya sila po ay nagmamasid. Ang kanila pong spaceship ay nakapalibot sa buong daigdig. At sila ay nakatago. Hindi natin nakikita dahil mayroon silang invincibility sa wikang Ingles. Maring maalala po ninyo, ang mahal na Jesucristo ay nung siya ay babatuhin, ay siya po ay nakaalis ng walang nakakakita. Yan po ang kanilang power na nagagawa nila. Ito po ay ating ding power. Subalit bakit hindi po natin magawa? Dahil po nakalimot tayo na tayo ay Diyos din, ng ating puso na tumitibok. Ang nagpapatibok ang ating Diyos, ang ating may kapal na wala sa simbahan. Tayo ang simbahan, ang ating katawan ay templo. Sinabi po yan ng mahal na Jesucristo. You are the kingdom of God. The kingdom of God is in you. Sa wika English po. Tayo ang lumalakad na Diyos. We are walking gods and goddesses. At nakalimutan po natin yan. Kaya nagkakaroon ng digmaan. Nawawala ng paggalang. Nakalimutan nila. Diyos din ang kanilang sinasaktan. Diyos din ang kanilang pinagsasamantalahan. Maalala po ninyo yung salaysay ni Santa Faustina. Nagagalit po siya doon sa mga sundalo na kumikitil ng buhay ng kanyang kapwa Poland. Sa Poland, Polish ang tawag po.
Sabi po ng mahal na Hesus Kristo kasama ng mahal na Birhen at si San Jose naman po ay nagpunta na nga po sa langit. Sabi po ng mahal na Hesus Kristo, huwag kang magagalit sa kanila. Ang tanong po ni Santa Faustina ay bakit po ay sila ay kumikitil? Bakit hindi po ako magagalit? Ang sabi ng mahal na Hesus Kristo, ipagdasal sila na magbago, na palaging isipin na Diyos din ang kinikitil nila. Ang Diyos ay nasa kanilang katawan, tumitibok sa kanilang mga puso. At kaya sinabi ng mahal na Hesus Kristo na ipagdasal ang mga taong, yung mga sundalo po na kumikitil, ay dahil umiiyak ang mahal na Hesus Kristo, ang may kapal. Dahil mayroon tayong free will na binigay ng ating lumikha. Mayroon tayong malayang kamalayan. Kaya po noong unang panahon, ito pong Lemuria at Atlantis, sila ay makapangyarihan. Ginagamit nila ang kapangyarihan ng may kapal dahil alam nila ay Diyos sila. Subalit, sumobra po ang kanilang kapangyarihan, ginamit nila sa kasamaan. Kaya po lumubog ang Lemuria at Atlantis. Nasa ilalim po ng karagatan ng Pasipiko. At yan po ay lalabas na muli sa lupa kapag ang mga tao ay naggagalangan at nagmamahalan, hindi naman po magyayakapan, kung hindi inaalala palagi ng may kapal ay nasa ating lahat. Kaya nga po babatiin po natin at binabati ko ang lahat ng mga nanonood at aking subscribers at lahat ng sangkatauhan. Iginagalang ko po at nagbibigay ako ng pugay at pagmamahal sa Diyos na tumitibok sa aking mga puso, sa ating mga puso at sa lahat ng mga puso dahil nandyan, iyan ang ating may kapal. Kaya po tayo magdasal sa ating may kapal na tumitibok sa ating mga puso. Hindi na po tayo kailangang pumunta ng simbahan at sumamba doon. Hindi po, tayo po ay simbahan. Tayo po ang templo. Yan po ang turo ng mahal na Hesus Kristo. Kaya po, pagkatapos ninyong magdasal sa ating mahal na may kapal na tumitibok at nagpapatibok na ating mga puso, ay patuloy po ninyong gawin ang inyong mga gawain. Kung kayo po ay guro, katulad ko, patuloy ang pagtuturo. Kung kayo po ay doktor at doktora, katulad ng aking mga pamangkin, patuloy ang kanilang trabaho na manggagamot. Kung kayo po ay mayroong bakery, patuloy po kayong mag-bake. Kung ano po ang magpapaligaya sa inyo, sabi ng mahal na Hesus Kristo, patuloy na gawin. Kung kayo po ay mahilig maghardin o nagtitinda sa palengke, patuloy ninyong gawin ng buong kasayahan, buong pagmamahal, at tumpak na pagbibigay ng mga measurements, lalo na kapag kayo ay nasa tindahan. Kaya po, sabi nga po ng mahal na Hesus Kristo, huwag kayong manunood ng mga sine o kahit dito po sa YouTube na ng mga labanan o digmaan. Huwag po, sabi po ng mahal na Hesus Kristo, ito po ay ayon dun sa kumakausap sa kanya na channeler.
Sabi po ng mahal na Jesucristo, huwag manonood ng mga sine o kahit nasa YouTube na mga channel na nagpapakita ng mga digmaan o mga kasamaan sa kapwa. Huwag panoorin. Sabi po ng mahal na Jesucristo, ang ating dapat na laging titingnan o iisipin o gagawin ay iyong mga bagay na magbibigay sa atin ng pagmamahal sa ating sarili at sa ating kapwa, na magbibigay sa atin ng pag-aalaala na tayo ay anak ng Diyos at tayo ay Diyos din, dahil ang Diyos ay tumitibok sa ating mga puso. Huwag po nating kakalimutan, dahil marami na pong panahon tayo ay tinukso ng kampo ng kadiliman at kampo ng kasamaan. Na ang Diyos ay kailangang sambahin sa isang gusali. Hindi po. Tayo ay Diyos din. At takot sa atin ang kampo ng kadiliman. Kaya tayo ay pilit nilang inaalis sa kaisipan na tayo ay Diyos, dahil takot sila sa ating kapag ating inalala at tinanggap na muli na tayo ay Diyos at makapangyarihan, dahil ang Diyos ay nasa atin, tumitibok sa ating mga puso. At kapag tinanggap natin, inaalaala na tayo ay Diyos din, na punong-puno ng pagmamahal sa sarili at sa ating kapwa, aalis ang kampo ng kadiliman. Noon pa man, sabi nga po ni Santo Hermano, kung ang sangkatauhan ay tinanggap at pinaniwalaan na sila ay Diyos din, matagal nang umalis si Satanas. Yan po, sa wikang Ingles ang sabi ni Santo Hermano. Kaya tayo po ay magmahalan, hindi naman po magyayakapan, kung hindi magmahalan at maggalangan, dahil ang Diyos na lumikha ay tumitibok sa ating mga puso. Kaya patuloy po tayong, kapag tayo ay nagdasal na sa ating pong lumikha, na patigilin na ang digmaan at alisin ang kampo ng kadiliman at kampo ng kasamaan, at patawarin natin itong mga kampo ng kadiliman dahil galing din sila sa may kapal. Nakalimutan lamang po nila na sila ay Diyos din, na anak ng Diyos. Lumayo sila sa liwanag ng may kapal. Kaya patatawarin natin sila at ating ipagdasal sila na sila ay magbago tungo sa kapaniwalaan na sila ay Diyos din, na punong-puno ng liwanag at pag-ibig ng may kapal. Atin pong ipagdarasal yan. At maging ang lahat ng mga tao ay kilalanin at tanggapin na tayo ay Diyos din, na anak ng may kapal, na punong-puno ng pagmamahal at liwanag sa atin at sa ating lahat. Tayo po ay Diyos din. Ang Diyos ay tumitibok sa ating mga puso. Pinapatibok niya ang mga puso natin. Tayo po ay punong-puno ng pagmamahal at liwanag, dahil ang Diyos ay nasa atin. Kaya po kapag tayo ay nagagalit, sumasakit ang ulo natin. Bakit po? Dahil ang Diyos na tumitibok sa ating mga puso ay punong-puno ng pagmamahal at liwanag. Kaya yung galit at pagmamahal ay naglalaban. Kaya sumasakit ang ulo natin. Dahil hindi pumapanig ang may kapal sa iyong galit. Hindi siya nakikigalit. Dahil ang Diyos na lumikha ay punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Palagi, unconditional love sa wikang Ingles. Kaya po, sa ating pagdarasal ng digmaan ay tumigil na at lahat ng mga tao ay maging punong-puno ng pagmamahal sa sarili at sa kapwa at liwanag, at kilalanin at tanggapin at paniwalaan na tayo ay Diyos din.
Marami pong salamat. Magkita uli po tayo. Mahal ko po kayong lahat. Ito po si Binibining Gutierrez. Mahal ko po kayong lahat dahil ang Diyos ay pag-ibig.